Tuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Janice TV. Pa-shoutout po, sana ma-hire na. Shoutout sa kabayan at sana ay ma-hire na kayo. Lalo na sa mga lalaki. Meron nga palang parating na additional selection ngayong November 3 to 4 yata. 2 araw, November 3 to 4. Additional selection, tandaan nyo mga kabayan, ako ay nagka-employer sa additional selection. At good luck sa inyo mga kabayan. At pangalawa ay si Healthy Tips TV. Hello po Kuya Pinong, pa-shoutout po. Ask ko lang po sir kung paano po mag-renew na pa-expire na EPS account po. Pwede po ba tutorial Kuya Pinong? Salamat po. Sa tutorial mga kabayan, hindi ako marunong ng kung paano mag-renew ng EPS account ngayon dahil doon nung time namin nung nag-renew ako nung 2017 sa amin noon pa, nag-renew ako ng EPS account ko ay personal talaga kaming pupunta sa DMW nung time na yon. Pero ngayon ay pwede na yatang mag-renew online ng EPS account. Pasensya na mga kabayan, hindi ako marunong kung paano mag-renew online ng EPS account. At marami namang sigurong tutorial sa YouTube o kaya sa Facebook. I-search nyo lang. At pangatlo ay si Ronald Singanon. I-shoutout mo din ako Kuya Pinong pag nagka-employer na ako, balitaan kita. Sige kabayan, isa-shoutout na kita ngayon. Kahit wala ka pang employer. Tapos sa susunod, pag nagka-employer ka, isa-shoutout ulit kita. At ang video ko ngayon ay may nag-message kasi sa akin na dati siyang nanonood ng mga vlog ko, dati pa noon, at siya ay nandito na sa South Korea. Tingnan niyo mga kabayan, nag-message siya sa akin dito sa sa Facebook page ko. Ang link mga kabayan, kung gusto niyo akong message sa yung Facebook page ko, ay nandito ang link sa aking YouTube channel. Buksan nyo lang yung YouTube channel ko at makikita nyo dyan yung Facebook page link ko. At doon na nga, nag-message siya sa akin doon sa Facebook page ko. Ang sabi niya ay nandito na nga siya sa South Korea noong October 14 pa. At ito yung sabi niya, hello Kuya Pinong, thanks sa mga nakaka-inspired na video mo. Nandito na ako ngayon sa Korea noong October 14 lang. Salamat ulit Kuya, God bless. Tinanong ko siya kung saan siya dito sa South Korea. Ang sabi niya ay sa Ulsan po ako Kuya Pinong. Sa Bakalan ako napunta, Sobkon ng Hyundai. Pero sa 27 pa daw kami mag-start kasi wait pa daw result medical namin at signal ni Sadyang if mag-start na sa work dito sa company. Ayun. Parang mahigpit yata sa medical yung amo niya, no? Kasi gusto niya makasigurado. Kasi kung pinagpa-medical ulit sila pagdating doon sa company, ibig sabihin parang walang tiwala yung niya. Kumbaga naninigurado lang yung amo niya kasi alam niyo naman sa Bakalan ay mabigat talaga trabaho diyan. Ang alam ko dito pag sa Ulsan kasi siya, malapit ito sa Busan. Tabi ito ng dagat at panigurado ito ay kung di ako nagkakamali shipbuilding din ito. May kaugnayan ito sa shipbuilding kasi subcon siya ng Hyundai. Ito pa yung sabi niya, thank you Kuya Pinong dahil na-hire din kahit 38 years old na ako. At ako nga pala binanggit niya yung pangalan niya, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya. Nanood at nag-comment dati sa video mo Kuya Pinong if matandaan mo. Hindi ko na masyadong matandaan ito mga kabayan kasi marami na rin kasi akong nagawang video. Ayun. At yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na kahit 30 plus na ang edad mo, kung para sa iyo ay para sa iyo talaga yan. Tingnan niyo mga kabayan, di ba? 38 years old siya nang na-hired. At ito pa ang matindi dito. Bali, 4 kami Kuya Pinong sabay-sabay doon nung 14. Tapos parehas pa kaming 4 na 38 years old na gusto ni Sadyang namin may edad na. Ayun, ito nga yung sinabi ko dati na ang bawat employer dito sa South Korea ay iba-iba ng gusto. Yung amo ni kabayan, ang gusto niya ay yung medyo may edad na. Katulad niyan, 4 sila na hinard ng amo niya, 38 years old lahat sila.
Kasi ang nasa utak nito nung amo niya kapag 38 years old na o medyo ano na, lagpas 30 ng edad ay kumbaga hindi ko naman nilalahat ano, kumbaga ano na to sa trabaho, matyaga na sa trabaho, hindi katulad ng iba daw ha, hindi lahat, na pagbata pa, nahirapan lang ng kunti ay umaayaw na sa trabaho. Pero inuulit ko mga kabayan, hindi lahat. Banggit ko na rin doon sa mga ibang video ko nung medyo matagal na, no? Kasi nga, nung time namin ay nagtanong ako dun sa mga kakilala ko na nauna sa aking nakalis, yung mga kabats ko sa Korean Language Center, yung mga naunang nakalis, unang nakapunta dito sa South Korea, tinanong ko sila kung ano ba talaga ang batayan ng pagpili ng mga employer dito sa South Korea. At ang sabi nga nila sa akin ay picture nga lang ang tinitingnan kapag pumipili ng tao. Ayun, ganun siguro sa amin noon kasi pagdating ko dito sa South Korea, nung tinanong ko yung amo ko, ang sabi niya ay picture lang daw din yung tinitingnan. Pero ngayon ay parang nagbago na pala kasi nakikita na din kung ilang taon ka siguro, tapos kung pipili ang employer ng matangkad, siyempre makikita din. Ganun na pala ngayon. Nakikita na yung information ninyo kapag pipili na ng tao ang employer. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Kasi ang point dati nung mga sabing picture lang ang tinitingnan ay para maging patas daw ang laban. Para yung walang maiiwan. Kasi kung malalaman nila na yung hindi ganong katangkaran, underheight ka, siyempre baka hindi magka-employer. Kaya ganun yung ginagawa dati. Pero hindi rin ako nakakasigurado kung ganun na nga ngayon, na nakikita na lahat ng information ninyo. Ewan ko, hindi rin kasi ako magaling pagdating sa mga ganito, pero dito sa sitwasyon ni Kabayan ay nakitaan ko ng butas, kasi yung amo niya ay nakaselect ng lahat sila apat ay 38 years old. Ulit yung mga kabayan na hindi pare-pareho ng gusto ang mga employer. Merong naghahanap ng matangkad, merong naghahanap ng hindi naman katangkaran, merong naghahanap ng payat, ganun talaga. Nakadepende sa employer at hindi naman porkit sinabing mataba ka o pandak ka ay hindi ka na magkaka-employer. Hindi ganun yun mga kabayan. Katulad ko, 38 years old nang nagka-employer at 5'2" lang ang height ko mga kabayan pero nagka-employer ako. Kaya ayun, ang pag-apply dito sa South Korea ay talagang sugal. Hindi ka nakakasigurado kung makakapunta ka dito sa South Korea kahit pumasa ka na sa EPS topic exam na ipasa mo na lahat at may approval ka na, walang kasiguraduhan talaga. Napakaswerte na nung makatapa ka dito sa South Korea. At merong ibang kababayan natin na nakikita ko nga yung mga post nila sa Facebook na kalimitan, halos karamihan ng lalaki ay may expired na yung approval nila 2 years sa next year. Ang nakikita ko kalimitan ay February next year, 2026, may expired na yung 2 years nila na hindi pa sila nagkaka-employer. Isipin niyo ilang buwan na lang, palagating November, December, bali halos 4 months o 5 months na lang yung paghihintay nila ng employer. Ang hirap ng ganun, lalaki pa yun At kahit naman sa amin noon, may mga lalaki din na hindi nagkaka-employer. At ito naman yung magandang balita para sa mga babae kasi ang dami kong nakikitang mga babae na nagkaka-employer. Ibang mga babae na isinuko na lang talaga kahit may 1 year pa silang validity, hindi na inirenew yung approval at yung iba ay na-hired sa ibang bansa, hindi na nila tinuloy yung pag-apply dito sa South Korea. Pero kung tutuusin, pwede pang i-renew yung approval ng 1 year ulit, pero hindi na ginawa kasi nga nagka-employer sa ibang bansa na lang napunta. At talagang meron din akong kakilala na babae na nag-exam, pumasa, tapos nagka-approvals, 2 years hindi siya nagka-employer, na-expired, tapos nag-exam ulit, pumasa siya ulit, tapos approval ulit 2 years, hindi pa rin siya nagka-employer. Talagang siguro hindi para sa kanya. Isipin niyo, 2 beses siyang nag-exam, bali 4 years siyang naghintay ng employer, ay hindi talaga nagka-employer. Wala talaga. Talaga, doon mo masasabi na talagang hindi talaga para sa kanya ang Koreano.
Kaya congrats dun sa mga kababayan natin na nagka-employer na. At yung iba ay nakarating na rin dito sa South Korea. At yung si kabayan na 38 years old na sa Ulsan ay nagpapasalamat siya. At salamat din kabayan kasi parang pakiramdam ko ngayon kapag mayroong mga ganyan na nagme-message sa akin na nandito na sa South Korea, parang nakakataba ng puso kasi kahit ang mga video ko ay hindi naman talaga totally malaki yung naitutulong yung mga sinishare ko na experience ay parang nakakatulong din sa inyo Pero pagdating sa Korean language, hindi talaga ako magaling diyan mga kabayan at marami nagtuturo niya sa Facebook, sa YouTube. Ang sinishare ko lang talaga yung mga naging experience ko at kahit papaano ay nakatulong. Parang nagiging proud din ako sa sarili ko. Kahit ganun-ganun lang yung mga content ko ay kahit papaano ay nakakatulong sa inyo.